Panginoon. So, kung tayo po may Bible, magpagbukasan po tayo sa ating scripture reading kanina sa Genesis chapter 11, verse 4 to 7. So, Genesis chapter 11, verse 4 to 7. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa pagbabasa ng salita. Genesis 11, verse 4 to 7. Basahin mo natin. Sabi nila, tayo at magtayo tayo ng sa mga may habang sa langit. Mababa si Yahweh, pangkilingan ng lungsod at ako ay italayo ng mga tao. Sinabi niya, doon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang kasi wala kami doon ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal gagawin ang naman kanilang kagustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at duluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Puri ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, muli pinupuri po namin kayo pinapasalamatan sa napakagandang araw na ito na pinagkalagay po sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa katakilaan mo, sa katapatan mo, sa pag-ibig mo, Panginoon, na lagi namin nararanasan, Panginoon, araw-araw. Ito nga, Lord God, na ikaw ay karapat-dapat na papurihan, pasalamatan, at takilain sa buhay ng bawat isa. Lord God, sa umagang ito, as we study your word, O Lord, we pray that the Holy Spirit will move and teach us, O Lord. Kaya nga, Panginoon, ang iba na Espiritu ang mangusap at magturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya tuloy nga na kung walang iba na Espiritu, hindi namin, Panginoon, manindigan ang iyong salita, Panginoon. Kaya buksan niyo po yung aming mga puso at aming mga isipan. At tuloy nga, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang manguna at hindi po sa aming mga puso. Itanim mo ang iyong salita sa aming mga puso. Yes, ikaw, Lord God, ang magpalaki, magpalago nito, magpaugat nito. Kung nga, Panginoon, ito po, Lord God, ay magbunga sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang madakila, Lord God, at nawa, ano man, Panginoon, ang ginagawa ng kaaway to distract us, O Lord, ay tuloy nga, Panginoon, na iwaksi mo ito, Panginoon, na tuloy nga nabigyan niyo po kami ng focus sa iyong salita. Itago niyo po ako sa iyong likuran dahil walang nagmumula sa akin sa iyong kaalaman. Dahil tuloy nga, Panginoon, lahat ng ito ay mula lamang sa iyong salita at wala sa aking sarili, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang may taas at may tanghal sa aming kalagitnaan. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa iyong salita ng buhay. Yes, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Amen. Ay, tulad ng mga kauunan. So, ako rin magpapasalamat sa Lord kasi nung nakaraan ay may sakit po si Pai. So, very limited lang yung gamot doon sa Alaska. Pero salamat sa Lord dahil isa pa rin ang nagpagaling sa kanya. Pinatatag na lang ni Lord yung immune system niya. So, salamat sa Lord. Salamat din po sa Lord nung Sunday. Wala po kami nila sa kanila doktor na nila Sister Baby. Doon po kami sa kasama po sila Tatay Henry, sila Ate Marie. Doon po kami sa libing ng Tatay dito. So, salamat sa Lord dahil we're given an opportunity na makapagpahayag ng salita ng Panginoon. And also, to challenge people na, alam niyo, maiksi lang ang buhay. So, with that, tayo po ay papatuloy sa ating series ng Bible. Particularly, siyempre nasa Genesis pa rin tayo. So, medyo matagal-tagal to. Hindi ko alam kung ilang taon. Pero alam natin na maganda at least dadaanan talaga natin yung Bible. And last Sunday, na-discuss ni Pastor John, chapter 9, specifically yung Noahic Covenant. At nalaman natin ang covenant ay isang agreement, di ba? Agreement o kasunduan sa Tagalog between two or more parties. At kumbaga, it creates a legally binding agreement. So sa Bible po kasi maraming forms of covenant o agreement makikita natin. For example, yung covenant of marriage. Di ba? Na kaya nga sagrado yung marriage kasi it is an agreement between multiple parties, between man, between a woman, and between God. So, kaya naging sagrado yun kasi kasama ang Lord sa covenant na yan. So, siya ang si Lord na nagpuklod. Kaya di ba sabi ng Lord sa Bible, kung sino yung pinagpuklod niya. Ano, di ba? Hindi naman sinabi pinagpuklod ng tao. Kung sino yung pinagpuklod ng Diyos, ay walang sino man ang dapat pag-iwalay. Ano pa? Example sa Bible, yung actually, Old and New Testament. Yung, di ba, sa Bible natin, pag may dalawang part yan, may Old and may New Testament. Yung another term for testament ay
Sa Tagalog, tipan. Sa ibang term, covenant. So pag sabi natin Old Testament, ibig sabihin Old Covenant. Pag sabi natin New Testament, ibig sabihin ay New Covenant. Kasulatan, testamento, tipanan, covenant ng Diyos, salita ng Diyos at pangako ng Diyos sa isang katauhan. So it's between God and mankind. So divided lang ng Old and New term, kasi of course alam naman natin sa New Testament, nakatalado yung buhay ng ating Panginoong Jesus. But both of them, both Old and New Covenant, Old and New Testament, pareho po yung salita ng Diyos para sa isang katauhan. And of course, last Sunday, Noahing Covenant, tipanan, pangako ng Diyos kay Noah at sa lahat ng nilikha ng all creation na hindi nagugunawi ni Lord yung isang katauhan o yung buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Also, nakita natin last Sunday na nature ng mga covenant ay di ba sa mga covenant, kailangan mapatunayan ito po ay legit or valid. Okay, kailangan may patunay, katibayan, or signs. Dati po yung mga hari sa ancient times, meron silang tinatawag na mark of the king, yung tawag nun, ginagamit nila para sa gisag ng hari. So, tinatatak nila yun sa papeles. So, ibig sabihin, pag tinatakan yun ng hari in ancient times, ibig sabihin legit, or valid, or legal. So, but in modern times, ano po yung ginagamit natin to sign the legitimacy of a document or contract or covenant? Ano ginagamit natin ngayon? Hindi. Pirma. Di ba? Ang isang paper, pag walang pirma mo, di ba? Hindi valid. Kung anong, kahit anong kontrata yan, kahit anong papeles yan, kung wala ang pirma mo, eh, hindi yan valid. Nagiging valid lang yan, or ibig sabihin, pinapatunayan mo na, oo, nga yan. Ako talaga agree ako dyan. Kapag may pirma natin, okay? So ito yung sign. Kaya warning sa ito, huwag kayong pipirma basta-basta. Bago kayo pumirma, pasahin yung mahigin, yung mga pinipirmahan natin. Maraming napapahamak dyan na hindi binabasa yung pinipirmahan. So maging natin yung basahin natin. So ibig sabihin, may signs. Kaya nga sa marriage contract, di ba, mahalagi yung pirma ng bawat taong involved. Sa mga deed of sales, kailangan may pirma. Sa mga contract of leasing, sa upa, sa pagbebenta, may pirma. So to show the validity of this testament. So ganun ginawa ng Lord. Ganun ginawa niyang sign sa specifically sa Noahing Covenant. Di ba naglagay siya ng rainbow? So ibig sabihin yung sign niya, pirma niya, palatandaan niya na yung covenant niya ay totoo, na legit, na talagang nagmumula sa kanya. The rainbow is a sign, tanda, palatandaan, pirma, sa gisag ng pangako ng Diyos sa sanlibutan, again, na hindi na nga niya gugunawin ng Diyos sa magitan ng flood. Pag nakita natin yung rainbow na yun, pag nakita natin yung rainbow, yung sign na yun, yung sa gisag na yun, yung pirma ng Diyos na yun sa kanyang covenant, ay tuloy nga na maaalala natin yung kanyang pangako. Maaalala natin yung everlasting promise ng Diyos. Amen? Amen. Amen. So kaya tayo, di ba, yan, tayo ay nananahan sa pangako ng Diyos bilang mga kapatid. And of course, sa ating pagpapatuloy, yan, nireview lang natin. Sa ating pagpapatuloy, tayo naman po idadako sa Genesis chapter 10. So ang nangyari after ng flood, Noahing Covenant, ito na tayo sa post-flood era. At pag tignan po natin yung Genesis chapter 10, ay papupulpuin sa angkan ng tatlong anak ni Noah. So, at yung listahan. So, may Bible kayo, tignan nyo. Genesis chapter 10, nakasaad dyan yung mga listahan ng mga anak, or genealogy, or mga angkan, nila Shem, Ham, at saka ni Japheth, yung tatlong anak po ni Noah. So, nandiyan sa verse 2 to verse 5, mga anak ni Japheth, o tinatawag ni Japhethites. Sa verse 6 to 20, nandiyan naman yung mga anak ni Ham, mga Hamites. In verse 21 to 32, mga anak naman ni Shem, so Semite. So sabi nga before, di ba pag kung natatandaan niyo po yung mga preach natin before na kung bakit may mga listahan ng pangalan, may genealogy sa mga Bible, di ba sabi ko sa inyo, susunod, marami tayong makikitang ganyan, listahan ng pangalan.
So, again, review natin na kaya may mga genealogy na lumalabas sa Bible, mga listahan ng names. Una, to show historical accuracy. Para makita natin na, uy, legit na to. Totoo ang Bible. Kasi pero nakalista yung mga pangalan ng tao, nakalista yung birthday nila, nakalista yung kung sining nanay, tatay nila. Kumbaga, nagpapakita that the Bible is authentic, totoo, with age, birthday, names, that shows accuracy and authenticity. So, para makita ng sangkatauhan na totoo, historically, ang Bible. Pangalawa, di ba, pag may mga list, makikita natin to show God's purpose in mankind. Makikita natin na sa mga ng mga names, nire-reveal ni Lord yung plano, ang balak niya sa sangkatauhan at kung ano yung pinofulfill niya o nais na fulfill sa sangkatauhan. And of course, pangatlo, I believe pinakamahalaga to at pag nakakabasa po ako ng mga pangalan sa Bible na natutuwa ako kasi pangatlo, it shows the lineage of Christ. So nakikita natin na mga ninuno ni Jesus. Diba? Dito nagmula yung dugo, bloodline na makita natin na si Kristo, na Diyos ay totoong nagkatawang tao. Diba? Mula kay Adan, papunta kay Noah, papunta kay David, hanggang umabot kay Christ. Sa tulong ng mga listahan na yan, yung mga nababasa natin yan, specifically sa Genesis chapter 10, ay makikita natin na yung mga naging-inuno ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po na, interestingly, itong tradition, actually tradition po kasi ito ng mga Hudyo na pinasa mula from sa kanilang mga ninuno. So, yung paglilista o pag-save ng genealogy po ng mga Hudyo, tradition po nila ito. At natitrace po nila, yung natitrace nila mula kay Adan, diba? Natitrace nila yung mga ninuno nila papunta sa kanila. Pero ito po ay natigil right after ng ating Panginoong Jesus. So in 70 AD, nung sinira ng Roman Empire yung Jerusalem, sinunog nila yung templo, inasak nila. Kasama po doon lahat ng records ng genealogy nila. So yung mga Hudyo po ngayon, pag pumunta kayo sa Israel, hindi na nila alam yung mga ninuno nila. Kung hindi na nila matrace. Kasi nga, sinira na ng 70 AD. So ibig sabihin, yung pagsisave ng lineage ng mga ninuno, listahan, hanggang kay Jesus lang. So talagang pinapakita doon ng Panginoon na yung purpose nun, kaya sinisave ng Lord yung mga listahan na yun, ang purpose nun ay ipakita to show that God the Son became a man. Pinapakita lang talaga na ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. And lahat na sa chapter 10, actually, yung pag-usapan natin yung chapter 10 kasi puro pangalan yan. So may mga ilang details dyan, basahin niyo po. Pag binasa niyo, may mga pangalan dyan ng mga pamilya niyo, may Egypt, may mga Magog, so mga cities, Abel. So makikita nyo dyan, basahin natin sa ating mga tahanan. Talagang makita natin dyan na dumami talaga yung taong mga. So sa pamagitan ng tatlong anak ni Noah, ni Shem, Ham, and Japheth, mula sa kanila ay na-repopulate ang buong mundo. And with that in mind, after ng flood, muling dumami ang tao, mapupunta tayo sa chapter 11. Okay? So, sabi ko yung chapter 10, lineage lang yun, mga tao. Chapter 11, which ang pag-uusapan natin ngayon, ay mapupunta tayo sa topic of the Tower of Babel. Okay? So, we explain natin in Genesis 11, verse 1 to 9. So, very familiar tayo dito. So, katulad ng Noah's flood, di ba? Familiar tayo sa kwentong ito. No? Kasi of course, kinikwento natin sa mga bata, sa kids church, and also tayo rin, lagi natin naririnig. At karamihan sa atin na familiar ito. But again, this is part of history, biblical history. So, kailangan natin daanan, kailangan natin pag-usapan, kailangan natin pag-aralan because this is the Word of God. At alam natin na pag ito po ay ang buhay na salita ng Diyos, alam natin na kahit sa simpleng story ng Tower of Babel, alam natin na may matututunan tayo. May matututunan tayo patungkol sa ating Panginoon, patungkol sa kanyang kalooban, at sa kanyang nais. So, tingnan natin sa Genesis 11, verse 1. Basahin natin, pasadahan natin yung scripture.
Sa simula ay iisa ang salita at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Of course, this is true kasi from Adam up until this point, ay isa lang yung lingwahe na ginagamit ng tao. So, hundreds of million na yun, dumami na ulit sila. So, pero isa pa rin yung lingwahe. So, actually, hindi natin alam kung ano yung specific, kung ano yung salita na yun. Sabi ng iba, Hebrew daw. Sabi naman ng iba ay Syriac. Sabi naman ng iba is Coptic Egyptian. We don't know kung ano talaga yung specific na language na yun. Pero alam natin, iisa lang. So, kahit saan ka magpunta sa that time sa buong mundo, lahat sila ay nagkakaunawaan. May isang universal language. Verse 2. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Diba? Nakita na sa Genesis chapter 9 na ang command ng Lord sa kanila, kala Noah, tsaka sa tatlong anak niya, ay sabi ni Lord sa kanila, be fruitful and increase in numbers and fill the earth. Sabi ni Lord, magpakarami kayo at pumalag kayo sa buong mundo at punuin niyo ito. Kasi nga, siyempre, namatay lahat sa Noah's flood. Sabi ni Lord, yun yung kumandyak. Magpakarami kayo, kumalat kayo sa buong mundo. So definitely, makikita natin na maraming taon ito noon nakalipas from Noah's flood. At ang mga tao ay dumami. At sa kapatagan po ng Shinar, sa ancient geography, actually matatagpo na at makikita natin sa Middle East, Iraq. So, pag nandun yung Iraq, karamihan doon ay kapatagan. So, yung hindi masyadong konti lang yung bundok, pero most of them ay kapatagan. Verse 3, nagkaisa silang gumawa ng maraming pisa at lutuin itong mabuti para tumibay. So, gumawa sila ng clay, bricks, parang mga hollow blocks, no? So, pisa ang ginamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. So, natuto sila ng basic engineering, no? Na makabuo ng building. So, basic architectural engineering. Verse 4, ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Of course, itong verse 4 na to ay another display of the sinful nature ng tao. Bakit? Kasi diba, ang sabi ng clear, na ang utos sa kanila ng Lord ay lumayo kayo, magpakarami, at kumalat. Punuin ninyo ang buong mundo. Yun yung instruction ni Lord sa kanila. Pero instead, anong ginawa nila? Gagawa doon sila ng lungsod upang hindi sila magkawatak-watak. So again, this is a display of disobedience, pagsuway, a display of sinful nature na after nung Noah's flood, nandun pa rin ang pagiging makasalanan ng tao na mag-disobey sa ating Panginoon. So verse 5, bumaba si Yahweh upang tignan ang lusot at ang toring tinayo ng mga tao. Again, hindi naman literal. Of course, kahit nasa langit ang Diyos, kita pa rin niya na may ginagawa tao. So again, this is a anthropomorphic expression na bumaba o kumbaga dinalaw. So, verse 6, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Again, of course, being united or having unity, actually po ang pagiging united or having unity, kung kayo ay sumusunod sa Panginoon. Ibig sabihin, if we are united in obeying the Lord, maganda. Okay? Diba? Pag tayo ay may pagkakaisa sa pagsunod sa ating Panginoon, maganda. Diba? Amen? Kuna? Tayo isang simbahan, tayo isang pamilya na nagkakaisa na sumunod sa Lord. May unity na tayo ay magkakasama at nagkakaisa na sumusunod. So, diba that is a very good virtue na tayo ay sumusunod. Pero, when it comes to unity in disobedience to God, pero kung tayo po ay magkakasama na sumusuway
sa kalooban at nais ng Diyos. Ako mga kapatid, ito po ay discouraged. This is a terribly bad news. At may kita po natin dito na sabi ng Lord, yung unity nila in disobedience to the Word of God is kumbaga something na kailangan wakasan ng Diyos. Sa verse 7, ang mabuting bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Interestingly, plural yung ginamit dito, no? Sabi ginamit ni Lord, tayo. So let's go down. Again, hindi mga anghel, hindi angels po ang kausap ni Lord dito, no? Similar to na sinabi ni Lord sa Garden of Eden na let us make man in our own image. So, isabihin, kausap dito ng Panginoon is the triune God himself. Okay? Ang Panginoon mismo ang kausap niya, Father, Spirit, Son. Na let us, o paano niya sinabi na let us make man in our own image, same term na ginamit dyan is let us go down and confuse their language. Verse 8, ang ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya tinigil ang pagtatayo ng lungsod. So may din nga po nito pag nakita niyo po sa internet, may din nga nitong yung verse na to na bago sila matulog, nagkakaintindihan sila. Tapos pagkagising nila, di ba? May nag-i-English, may nag-i-Spanish, di ba? May nagja-Japanese, may nagja-Chinese, may nagtatagalog, may nagja-German, di ba? Kumbaga, labo-labo sila. Hindi sila nagkakaintindihan, pero yun, di ba? Naka-experience nyo na ba yun? Na pag-isip nyo hindi na kayo nagkakaintindihan. Diba? Kahit anong gawin mo kausap, hindi kayo nagkakaintindihan. So nakakatawa yung intindihan, pero katotohanan yun, ano? Chaotic! At siyempre magkakagulo sila. Diba? Na hindi sila nagkakaintindihan. Of course, alam natin, yung mga nagkakaintindihan, nagsama-sama sila, sila ay, at dahil doon, of course, dahil sa hindi nila pagkakaintindihan, hindi na nila tinuloy, hindi na nila matutuloy. Kasi sabihin nila, pengin ng martilyo, diba? Bibigay sa iyo, kanin. Diba? Kasi iba-iba ng lugay. Kasi naman na ngayon. And because of their confusion, hindi na nila tinuloy yung pagbuo ng tower. And of course, alam natin, si Lord mismo, si Yahweh mismo, ang nag-iba-iba ng kanilang salita para hindi sila magkakaintindihan. Because of their unity in disobedience, kaya si Lord mismo ang gumawa ng paraan para sila ay hindi magkakaintindihan. Verse 9, Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So yung Babel po, na Hebrew word, ang ibig pong sabihin niyan ay confusion or kalituhan. Okay? So hindi confusion, kalituhan, hindi pagkakaunawaan. Kaya tinawag po yung lugar na yun na Babel kasi nga dahil si Lord mismo yung nag-confuse sa kanilang tao, sa kanilang lingwahe. So yung Tower of Babel, pag naroon natin yung Tower of Babel, ibig sabihin na ay Tower of Confusion. O tower o tore ng hindi pagkakaintindi. So, yun yung ibig sabihin nung lugar na yun. And later, in many years, sa lugar na yan, may mga maninirahan pa rin, tatawagin nila yan na Babylon. Okay? Which is the root word of the root word is Babel, which is confusion. So, nakita natin, this is a very, this is an historical event na pwede natin sabihin na ito yung origin kung bakit maraming lingwahe sa buong mundo, no? Bakit maraming dialect sa buong mundo. And according po sa Ethnologue na website, meron po tayo ngayong 7,139 spoken language. Grabe, no? Ang dami. 7,139 spoken language in the world today. And actually, mas madami po yun kasi wala po doon yung mga dead languages. So, ano yung dead language? Ibig sabihin, pag dead na yung language, wala nang taong gumagamit nun. So, ibig sabihin, patay na yung lingwahe. So, ang buhay na lang na lingwahe ngayon is 7,139.
Pero hindi niya kasama yung mga namatay na language niya, katulad ng mga Latin. Diba? Yung Coptic. Ano ba mga lingwahe? May bilingual o writing. Writing lang, di ba? Pero so, may mga language na namatay kasi nga, wala na yung mga taong gumagamit. And of course, that yung dumadami pa, kasi di ba nag-evolve yung language natin? Ngayon may mga may tinatawag tayong digital language. Yan. Kung kayo nanonood ng Minion, di ba yung mga Minion, may sariling lingwahe. Diba? Grabe. Dumadami. May millennial language. May Gen Z. May King language. Diba? Hindi mo alam kung totoong language. May Emo language. May Jejemon language. So, dumadami. So, yung pagsisimula pero yung pagsisimula o yung pagkakataon o yung event na kung saan ay dumami yung salita ng sangkatauhan, ay makikita natin sa Genesis chapter 11, sa Tower of Babel. So makikita natin sa event na yan na nagsama-sama yung mga magkakaparehan ng lingwahe. So it is suggesting na this event also starts the creation of nations or ethnicity. Kasi di ba, before niyan, ang mga magkakasama, yung mga magkakapamilya. But after niyan, kahit magkakapamilya kayo, pero kung hindi naman kayo nagkakaintindihan, hindi wala kayo. So, sasamahan mo yung mga nakakaintindi sa lingwahe mo. So, somehow this suggests, I'm not sure, this event suggests that ito ay pagsisimula ng mga nations or mga bansa or mga ethnicity. So ito po ay ito mga pagkakataong ito ay totoong naganap sa kasaysayan ng sangkatauhan right after the flood. So ang tanong sa atin ngayon, this question is for this morning, ano yung pwede natin matutunan sa salita ng Diyos sa pagkakataong ito? Sabi nga natin na ito po ay buhay ng salita ng Diyos at alam natin na pag ito ay ang buhay ng salita ng Diyos, may buhay tayo na makukuha at matututunan dito. So hindi question natin this morning, what are the spiritual truths that we can learn from the Tower of Babel? Nakita natin dyan na yung tao yung nagkakaisa in disobedience ng Lord. Gumawa sila ng isang malaking city, ng malaking mataas na tower. Tapos si Lord ay kinonfuse sila, pinagwatak-watak sila sa pamamagitan ng iba-ibang lingwahe at hindi natuloy ang kanilang plano paggawa ng city. So now, tayo bilang mga mananampalataya, in our current day, ano yung pwede natin matutunan sa pagkakataon? At actually po, pag tinignan po natin, yung paggawa naman ng city, yung paggawa naman ng syudad, hindi naman talaga actually masama. No? Hindi naman talaga masama na gumawa ka ng syudad, na gumawa ka ng city. And even makikita natin kahit sa Genesis chapter 10, makikita natin doon na sa kanilang pagkalat at sa kanilang pagpuno sa mundo, on the process, gumagawa sila ng mga syudad, gumagawa sila ng mga cities, no? Gumagawa sila ng mga civilization. So, hindi masama na gumawa ng tower, ng city. Of course, dahil may mga benefit ito sa pag-function at sa paglaganap ng society. And actually, kahit nga ang Panginoon, di ba, hinalitulan niya yung sarili niya sa kanyang hinalitulan ng sarili sa buong fortress. Sabi sa Psalms 118, verse 2, the Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold, or as I confirm, my city. Proverbs 18, verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and it is safe. So definitely, yung city, yung tower, ay hindi masama per se, no? Hindi kasalanan. Kasi may mga nagtatanong, anong kasalanan ng mga tao dyan? Kasi gumawa sila ng city, gumawa sila ng tower. So hindi yung kasalanan. So hindi kasalanan na gumawa ka ng city, hindi kasalanan na gumawa ka ng tower. So definitely, again, nakita natin sa mga verses na yan, that yung city itself is good, no? Beneficial sa society. So ang tanong ngayon, ano ang nagpasama? Bakit naging sinabi ng Diyos na bakit ito ay sala sa kanyang kalooban? At ano ang rason
kung bakit ito hindi naging kaayaan sa ating Panginoon. Number one na magtutunan natin ang spiritual truth in this pagkakataon na to. Number one, God knows the motive of our hearts. Alam ng Diyos ang nilalaman ng puso natin. Alam ng Diyos ang motibo ng puso natin. Sabi sa Genesis 11 verse 4. Ang sabi nila, halika kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot langit. Maganda naman. Maganda naman ang gumawa kayo ng lungsod. Maganda naman ang gumawa kayo ng tore na abot langit. Walang problema. Kasi sa ka ba naman makakakita ng tore na pandak, di ba? Lahat ng tore lagi dapat mataas. Abot langit. So, maganda. Pero, ang sabi dyan, upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. So, pagkapat maganda yung plano nila, maganda yung gagawin nila, beneficial sa society, ngunit dahil mali ang kanilang motibo, mali yung laman ng kanilang mga puso, definitely ito ay sala at hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. In short, our motives are important in the lives of God. Importante ang motibo sa atin. Importante yung laman ng puso natin. Kasi alam ng Diyos, God knows the motive of our hearts. At most of the times po mga kapatid, yung laman ng puso natin, yung motibo natin, yung reason behind sa ginagawa natin, actually yan ang tinitignan ng Panginoon. Most of the times. Yung tinitignan, pag tinignan po natin yung ganitong pagkakataon, pag tinignan natin yung ganitong pagkakataon sa Bible, sobrang daming example na maayos yung kanilang ginagawa, maganda naman yung ginagawa nila, mukhang maganda panlabas, beneficial sa bawat isa, beneficial sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang Diyos na nakakabatid ng puso ng lahat ng tao, ang nag-uusga base sa laman at motibo ng ating puso. Kaya kasabi sa Proverbs, mga kawigaan, chapter 21, verse 2, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Okay, akala ng tao, akala natin, tama yung ginagawa natin, tama yung binubuo natin, tama yung sinusundan natin. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Okay? Ibig sabihin pala, hindi porke wasto o maganda yung ginagawa ng isang tao, wasto rin yung laman ng puso nun. Okay, we have to be clear. Panlabas, makikita natin na maayos, maganda, beneficial. Pero ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso. Kaya di ba naging sikat po sa Christian, naging sikat sa atin yung term na wrong motive. Sino rito, di ba familiar sa Christian community yung term na wrong motive? Kasi alam natin na pwede tayong gumawa ng tama. Alam natin na pwede tayong gumawa ng maganda panlabas. Pero pwedeng mali ang motibo. Mali ang puso. Okay? Wrong motive. So, sino wrong motive dito? Taas ang kamay. Diba? Sino guilty? Taas ang kamay. Diba? Sometimes, most of us, guilty tayo. Ako po personally, nung kabataan ko po, ay guilty ako. So, attend ako ng mga youth fellowship. Yan. Every Friday ng gabi, 8 to 11 p.m. pupunta kami ng Ahon. Kasama ko si Chet, si Tin, si Tal. Sino ba kasama namin? Si Pascual, si Jerry, Carino. No? Lahat ng camp, sasamahan ko. Lahat ng youth fellowship, pupuntahan ko. Kasi po crush ko si Pai. Napaka-wrong motive. Pag wala si Pai daw pupunta. Kahit antok na antok ko sa pupuntang Friday, doon mo alas 8, gabi bata ka, pupunta ka sa Ahon para mag-Bible study. Kasi nga, wrong motive ako. Hindi ko pinupuntahan doon yung exhortation, yung prayer. Kasi pag prayer, tulog ako. Kasi nga, wrong motive.
And of course, ang motive, gumagawa tayo ng mga bagay sa labas, panlabas, maganda, no? Maganda umaten, kapuri-puri na masipag ka, di ba? Nakakaluwalhati sa Lord na lagi kang nasa ahon, pero hindi nila alam, mali hindi ko. So, kumbaga, mga bagay na ginagawa natin panlabas, ginagawa natin ang magagandang bagay sa harapan ng tao. Pero kung nakikita po yan ng Panginoon kung mali ang motibo natin. Nakikita ng Lord kung mali yung desire ng puso natin. Kasi kahit anong gawin natin panlabas, kung sa panloob natin, yung motibo natin ay mali, hindi mag-glorify ang ating Panginoon. Mag-glorify siguro ang Panginoon sa panlabas, pero ang Lord, He knows, nakikita niya sa puso natin. Pwede natin sabihin, nakakapuri, papuri na ng Diyos sa mga ginagawa natin panlabas, pero ang Lord na nakakamasid, nakakasaliksik ng puso ng bawat sa natin, definitely ay hindi siya natutuwa. Kasi nga dapat, as we do our ministry, pag ginagawa natin yung mga bagay na magaganda, kapuri-puri, para sa ating simbahan, para sa ating pamilya, para sa ating tahanan, sa ating eskwelahan, sa ating trabaho, even in our personal faith sa ating Panginoon, dapat ang motibo natin ay si Jesus. Ang ating Panginoon, dapat ang motibo natin, hindi kung sinong tao, hindi yung crush natin, hindi pera, hindi papuri ng tao, hindi kaalaman, hindi katanyagan, kasikatan, hindi dapat yun ang motibo natin. Dapat kaya natin ito ginagawa dahil sa ating Panginoong Jesus. Dapat siya yung motibo natin dahil inibig niya tayo, pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo, pinalaya niya tayo, kaya tayo sumusunod. Kaya tayo gumagawa ng mga mabubuting bagay. Kaya tayo nagsisipag sa mga ministry. Kaya sinisikap natin na mamuhay ng matuwid. Kaya sinisikap natin sumunod sa kalooban at sa salita ng Diyos dahil sa ating Panginoon Jesus. Amen. Dahil sa ating Panginoon Jesus. Kaya naman maging warning ito sa atin na yung example ng ginawa ng mga tao sa Tower of Babel. Mga kapatid, the Lord knows the content of our hearts, the motive of our hearts. So kung tayo ay gumagawa ng mga bagay na kapuri-puri ngayon, kung tayo ay gumagawa ng mga magagandang bagay para sa simbahan, para sa pamilya natin, para sa marriage natin, para sa kahit anong areas ng buhay natin, check natin lagi yung motive natin. Lord, tama ba motibo ko? Maayos ba yung motibo ko? Tama ba itong puso ko? Kasi paliwala yung ginagawa natin kung mali yung motibo natin. We have to be firm. We have to be careful na ang motibo natin sa harapan ng Diyos ay tama. Dahil God knows the motive of our hearts. Pangalawa, na katotohanan na matututunan natin. God hates the pride of life. So, isa pa sa reason kung bakit sala ang ginawa ng mga tao sa Tower of Babel ay dahil yung kanilang ginagawa is fueled by pride. Again, sabi mo nga, hindi masama na gumawa ng city, hindi masama gumawa ng tower, ng magandang lungsod, kasi this is beneficial sa isang thriving civilization. Pero, anong sabi dyan? They want to make name for themselves. Yun yung sabi nila. Kumbaga, this is nothing else but the pride of life. Pero mo, sabi nila, gagawa tayo ng city para tayo ay maging tanyag. Pride of life. Very clear example of pride of life. Maging tanyag tayo, makilala tayo, na gumawa ng magandang city at tower, gamit ang bricks, make name for ourselves. Diba? Kumbaga, pride of life. At remember na pag tinataas natin yung sarili natin, pag itinatanghal natin yung sarili natin, pag inaangat natin yung sarili natin, pag nagbubuhat tayo ng sarili natin pangko, pag gusto natin na tayo yung pinag-uusapan, pag gusto natin pag tayo yung bida sa mga usapan, pag gusto natin lagi tayo yung pinakikinggan, mga kapatid, that those are pride of life. At alam natin na ayaw yun ng Panginoon. Proverbs 16, verse 5, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Grabe yung ginamit na term of detest. Kinasuso ko naman.
ng Diyos ang mga palalo, ang mapagmataas. Ayaw ng Lord sa mayabang. Ayaw niya na mapagmataas ang tao. Ayaw niya na tinataas natin yung sarili natin. God hates the proud. God opposes. God detests. Kinasusuklaman ng Diyos. And clearly, makikita natin na sa case na to, sa Genesis chapter 11, na pinarusahan sila by confusing their language. Yung pagkakaintindihan at pagkakaisa na inaasahan nila that they are very proud of. Sabi nila, maging tanyag tayo. Yung proud na proud sila sa kanilang unity. Diba? Ay si Lord ang nagparusa, nawala, at tinundan. Kasi nga, God hates the proud. God hates pride. At lalong-lalo na po sa tao, sa mga anak ng Diyos. Ayaw na ayaw ni Lord that in His people, in His church, in His family, ayaw ni Lord na may pride tayo. Ayaw nga ng Diyos na may pride ng tao na mga unbelievers. How much more? Ayaw niya na may pride tayo bilang mga mananampalataya. Alam niyo po kung bakit? Ayaw ni Lord sa mga believers na may pride. Kasi again, ang dinedevelop ng Panginoon sa atin ay yung character ng ating Panginoon Jesus. Dinedevelop sa atin ng Lord yung humility ni Jesus, yung selflessness ni Jesus, yung servanthood ni Jesus, yung meekness ni Jesus, yung kahinahunan ni Kristo, yung pagpapakumbaba ni Kristo, yung dinedevelop ng Lord sa bawat mensahe. Yun yung gusto niya makita sa atin. Tingnan nga natin yung mga katabi natin. Kung yun yung nakikita ng Lord, kung yun yung nakikita natin sa katabi natin, kung yung humility ba ni Kristo, ang nakikita natin. Yan yung dinedevelop ni Jesus ng Lord sa atin, the character of Christ. Tapos tayo, bilang mga mananampalataya, tayo ba'y magmamataas? Magmamataas tulad ni Satanas? Magkakaroon ng proud na puso tulad ng mga Babylonians? Mayabang at mataas ang tingin sa sarili tulad ng mga unbelievers? No. Ayaw ng Diyos. Kasi nga, it contradicts kung anong ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa. And of course, makita natin ito, maraming beses na tayong nakakita at nakarinig sa Christian community ng mga pastor, mga worship leaders, mga musician, ministry heads, di ba? Mga mananampalataya na ang gaganda ng kanilang mga ministry, napakapungan ng kanilang mga gawain, maraming taong nabibless at naabot nila, but because of pride na pumasok sa kanilang mga puso, di ba? Ibis na si Lord yung magaling, naging sila yung magaling. Yung mga ministry nila ang magaling. Akala nila sila na yung nagbabago ng buhay ng tao. Akala nila sila na yung nagliligtas ng tao. Nawala na, kumbaga, nakita natin na because of pride, talagang na-discarrelo kanilang mga magagandang ministry. At ayaw ng Panginoon. Kaya nawala lahat sa kanila ng mga ministry na yun. Pinarusaan sila ng Lord. Nawala, tinanggal lahat. All because of pride. Kaya nawa mag-warning to sa bawat sa atin. Yung example ng Tower of Babel. To check our hearts. Check natin yung puso natin kung meron ba tayong mga pride. Tignan natin kung sa ginagawa natin mga magaganda at mabubuting bagay, tayo ba may pride sa puso natin. Actually, tayo lang makakapag-check yun eh. Di ba pwede sabihin na ikaw. No. It is between you and the Lord lang. Si ikaw lang at ang Panginoon lang ang makakakita. Kung may pride tayo sa puso natin. So tayo mismo, check natin yung sarili natin. Paano natin ma-check yung sarili natin kung tayo ay may pride? Diba? Pag ang tingin po natin sa sarili natin ay matalino, makapangyarihan, mataas, mga kapatid, that is pride. Kung ang tingin po natin sa status natin, sa kakayahan natin, sa experience natin, sa katalinuhan natin, sa lahat ng na-achieve natin ay mataas, mga kapatid, that is pride. Pag ikaw ay kinat sa kalsada, no, si mga driver, pag kinat ka sa kalsada, or pag binusinahan ka at nagalit ka, mga kapatid, that is pride. Ano ba?
Pag kinokorek tayo sa ating pagkakamali, di ba? Tapos nagagalit tayo sa mga taong nagkokorek sa atin. Di ba, mga kapatid, that is pride. Again, ayaw din ng Diyos, God opposes the proud, but is gracious to the humble. Kaya nawa tayo sa umagang ito, Lord. Lagi natin sinagsarin natin, Lord, am I being proudful sa iyo naman? May pride ba ako kahit gatitin lang sa puso ko? Tulungan mo ako, Panginoon, na makita ko sa puso ko. Dahil alam ko na ayaw ko ng pride. Pangatlo po, ang mga katotohanan na makikita natin sa story of Tower of Babel. Na una is God knows the motive of our hearts. Pangalawa, God hates the pride of life. Pangatlo, God sees our disobedience. So again, hindi man masama gumawa ng syudad, hindi masama gumawa ng mataas na tore. Diba? Maraming function ng syudad, maraming function ng mga tore that helps a civilization. Ngunit, ang kanilang motibo sa paggawa ng mga bagay na ito ay sumuway at mag-rebelde sa Diyos. Diba? Iba yung gumagawa ka ng city or tower habang sumusunod ka sa Diyos. Iba yun sa gumawa ka ng city at tower para sumuway sa Diyos. Kasi sa chapter 10, makikita natin yun sa pagdami nila. Gumagawa sila ng mga cities on their obedience sa pagkalat. So, okay yun ang purpose sa Lord. Pero ito specifically hindi. Kasi nga, they are doing this out of disobedience. Sa pagsuway, sa hindi pagsunod sa utos ng Panginoon. Actually, nakalagay dyan sa Genesis 11, verse 4. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging kanyang tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Ayaw nilang magkawatak-watak. Iyon nga yung command ni Lord eh. Kumalat kayo at magkawatak-watak. Punuin niyo ang buong mundo. Tapos kayo, ayaw niyo. Magsasama-sama kayo. Ayaw nilang magkawatak-watak. Kumbaga ayaw nilang magkawatak-watak. Which is very command ng Lord. Sabi ni Lord sa kanila, humayo kayo, magpakarami at punuin ninyo ang sanlibutan. That is the command of the Lord. Pero dahil sa kanilang disobedience, ayaw nilang magkawatak-watak, gumawa sila ng tower. At sadly, ito pong scenario pong ito, this is very, hanggang ngayon, nakikita pa rin natin sa modern day Christianity. Diba? Anong sabi ni Lord sa Matthew 28? Ang utos ni Lord, go and make disciples of all nations. Ang utos ng Lord sa church is to make disciples of all nations. Humayo kayo at magpakarami. Diba? Similar, kung anong utos si Lord kay Noah after flood, na humayo kayo, magpakarami at punuin ng sanlibutan. That is the same command ng Lord's church. Diba? Go and make disciple of all nations. Humayo kayo at magpakarami. That is the command sa modern day church. Na ipahayag natin ang salita ng Diyos in all nations. Humayo tayo. Puntahan natin. Kumana tayo. In season and out of season. Kasi kasama tayo ng Lord. Pero anong ginagawa ng ibang churches? Diba? Anong ginagawa ng ibang Christian churches? Nagpapalaki ng church building. Lahat ng pondo nila, lahat ng tithes nila napupunta sa pagpapalaki ng building, pagpapaganda ng building, pagpapa-aircon ng building. Yung ibang church, papagandahan sa sound system, pagandahan ng mga gamit. Yung iba nagpapadami ng sasakyan, nagpapalaki ng parking. Again, hindi masama na magtayo ka ng malalaking sanctuary. Hindi masasama na magaganda ang mga sound system nyo. Hindi masama na marami kayong sasakyan. Hindi masama na naka-aircon ng church nyo. Again, similar sa Tower of Babel. Hindi masama yung mga bagay na yan. Hindi rin masama na maganda yung church nyo. Hindi rin masama na nagpapaganda kayo ng structure. Hindi masama. Pero kung ang motibo
sa pagbuo ng mga magagandang church. Ang motibo natin sa pagbili ng mga magagandang equipment na yan ay mali. Kung wrong motive yan. Kung motibo natin sa pagpapatayo ng mga magagandang churches na yan ay dahil sa pride at gusto natin na makilala tayo na tayo ang pinakamayaman at pinakamagandang simbahan. At kung inuutosan tayo ng Lord na humayo, pero ang ginagawa natin ay nagsasama-sama tayo. Gumagawa tayo ng sarili nating Tower of Babel. Mga kapatid, there is something wrong with our church. In the church. Pag ganun ang ginagawa natin. Bagamat maganda, sabi ko, bagamat maganda at beneficial ng mga magagandang bagay ng mga simbahan, mga gamit, mga syudad, mga tore na to. Pero kung ang motibo natin ay mali sa harapan ng Diyos, mali rin ginagawa natin. Kahit anong ganda ng mga ginagawa natin simbahan na to, mga gamit na to, kung ito ay dahil sa pride, mali ang ginagawa natin. Kung lahat ng bagay na ito ay ginagawa natin in disobedience sa utos ng Diyos, mali ang mga bagay. Pero actually, ganoon pa rin kabuti ang Panginoon, nakakatuwa ang Panginoon. In our weakness, siyang nagbibigay ng kalakasan. Sa ating in our disobedience, siya rin naman dalas gumagawa ng paraan para, alam mo yun, tayo ay forcefully na sumunod sa Kanya. Kasi minsan, ganoon tayo mga mananampalataya. Hindi natin kaya sumunod sa Lord mula sa puso natin. Kaya mismo ang Panginoon ang magtutulak sa atin. Kung kinakailangan tayo, diyakan tayo ng Panginoon para sunod sa Kanya. Ganoon ng Panginoon. Diba? Doon kabuti ang Panginoon na kailangan niya, diba? Katulad sa Tower of Babel. Ganoon na lang kabuti ang Panginoon na pinuwersa niya na ibahin ang kanilang mga lingwahe. For them na sumunod at humayo at magwatak-watak at puminang buong mundo. Iniba ni Lord ang kanilang mother tongue para di sila magkaintindihan, kumalat sa Panginoon sa buong mundo. At kung anong ginagawa ng Lord at ginawa ng Lord before sa Tower of Babel, ganoon din minsan ang ginagawa ng Lord sa church na ngayon. Similar. Diba minsan inaalaw ni Lord ang persecution sa isang simbahan para hindi kayo magsama-sama dyan. Diba? Inaalaw ni Lord na ma-persecute yung simbahan nyo, atakihin ng kaaway, atakihin ng mga believers yung simbahan nyo para kayo mismo ay magkawatak-watak at ikalat ang salita ng Diyos. God allows those things para kayo sumunod. Diba? Minsan, God will allow ang hindi pagkakasundo sa church. Ang church natin ay marami ng pagkakataon na doon. Na maraming pagkakataon na hindi tayo nagkasundo-sundo. At dahil sa paghiwa-hiwalay ng mga members, ano nangyari? Diba? Mas lumalaganap ang kingdom ng Diyos. Mas dumadami at mas kumakalat ang salita ng Diyos. Minsan, inaalaw ng Diyos ang kamatayan. Diba? Pauwi na sa langit yung pastor para yung mga potential leaders will step up to the challenge. Si Lord din mismo ang gumagawa ng paraan. And He used different strategies, different iba't ibang kaparaanan ng Diyos para ang kanyang simbahan ay sumunod sa kanyang kalooban. Pagkamat nagkahiwa-hiwalay sila, their language got confused. Alam niyo po, ito pong kasi ito sa pag binabasa ko po itong Tower of Babel na to. Kasi ito doon sa mga isa ito sa mga pinaka para sa akin dito sa pinaka ano ba? Para napakasayang kwento. O napakasayang part ng history na yung lengguwahe ng sangkatauhan ay na-confused, no? Kaya tinawag na Babel yung lugar yun. In spite of that unfortunate event na nagkaroon tayo ng libo-libong lingwahe sa buong mundo, ito yung isa sa
lagi po natin tatandaan, in those unfavorable situations, there is always beauty and grace pag ang Lord ang kumilos. Lagi natin tatandaan yan, mga kapatid, pag ang Diyos ay kumilos sa isang sitwasyon, laging may magandang balak ang Diyos. Laging may magandang gagawin ang Panginoon. Kahit pangit yung nangyari, kahit masaklap yung pangyayari sa buhay natin, pero once na ang Lord, ang kamay ng Diyos ay kumilos, pag siya mismo ang bumaba at gumawa ng paraan sa anumang sitwasyon ng buhay natin, laging may magandang mangyayari. At yung confusion ng language na nakita nila, diba, yung pagdami ng language because of this incident, makikita po natin dito yung kamay ng Panginoon. At actually, iba, may mga question na, Lord, bakit gano'n? Bakit confused ni Lord? Bakit pinarami yung lingwahe? Bakit hindi nagkaintindihan yung mga tao? Nung hindi nila makita yung grander purpose ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po kung bakit? Tandaan po natin that in the new heaven and in the new earth, pag muling bumalik ang ating Panginoong Jesus, every knee will bow, every eyes will see. Ano yung kinanta natin kanina? Every tongue will say, every tribe, every people, every nation, every language, every dialect will give glory, will give honor, will give praise unto the Lamb of God. Kung nung sa Tower of Babel, nag-isip sila na hindi sila nagkakaunawaan dahil magkakaiba ang lingwahe nila. Pagdating po sa langit, bagamat magkakaiba ang lingwahe natin, nagkakaunawaan tayo na ang pinupuri natin at dinadakila natin sa ating kalagitnaan ay ang ating Panginoong Jesus. Imagine that, kakanta tayo ng iisang kanta sa iba't ibang lingwahe para papurihan ang Panginoon, pero nagkakaintindihan tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Kung pangit na sitwasyon sa Tower of Babel, this will become beautiful when Christ returns sa kanyang paghahari ng sa lupa. And we are all excited. Ready na ba tayo na mag-participate doon? Ready na ako kumanta ng Tagalog? Marunong din ako ng onting English. Yung iba marunong mag-Waray, marunong mag-Ilonggo. Diba? Sama-sama tayo, iba't ibang lingwahe ay magpupuri at magpapasalamat at sasamba sa ating Diyos na buhay. Magpakailanman. Tayo kung lahat ito tumayo. Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan kayo sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na aming gawin. Alam po namin na ito po ay buhay dahil ito yung salita mo, at alam po namin na ito po ay may kapangyarihan sa tulong ng iyong banal na Espiritu na tunay nga ng pag-uhi ng aming perspective sa buhay. Lord God, ang dalangin po namin, tulungan mo kami na lagi namin matandaan na ikaw ang nakakabatid ng laman ng aming mga puso. Lagi namin isipin na, Lord, wala kami may tatago sa iyong harapan. Makapagtago kami sa mga magagandang gawa, mga magagandang ministry, magagandang mga towers and cities of the world. Pero Lord, sa iyong mata, hindi po kami makakapagtago. Lord, also, remind us always, ayaw mo, Panginoon, ng pride sa buhay namin. Yes, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil lang yung mga anak, ang iyong simbahan, na magkaroon kami, Lord God, ng humility sa iyong harapan, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na maging mataas ang tingin namin sa aming mga sarili, sa aming kaalaman, sa aming kakayanan, sa aming pera, sa aming ari-arian. Lord, huwag niyo po kaming hayaan na maging mayabang, Panginoon. Lagi mo kaming tulungan, Panginoon, na maging humble, na magpakumbaba sa iyong harapan. Dahil alam po namin na kinagagalitan mo ang pride, O Lord, but you give grace to the humble. Kaya we pray, O Lord, that you develop in us a humble heart, O Lord, tulad ng puso ng aming Panginoon Jesus. Galing mo, Panginoon, Lord, you see our disobedience, O Lord. Na bagaman kami mga mananampalataya, Lord God,
Minsan, akala namin sapat na yung mga mabubuti namin gawa. Minsan, akala namin okay na yung mga mabubuting ministry namin, O Lord, sa iyong harapan. But Lord, obedience is better than sacrifices. At alam po namin that you desire obedience sa bawat isa. Na kami ay sumunod sa iyong kalooban, na kami ay sumunod sa iyong salita, na kami ay sumunod sa imahe at wangis ng ating Panginoong Jesus. Help us, O Lord. And we pray, O Lord, that your Holy Spirit will move sa buhay ng bawat isa amin. Lord, sa aming sarili kakayanan, hindi namin ito kaya gawin. Aminado kami, Panginoon. Mahina kami, Lord God. We are weak in our own. Kaya, Lord, we pray that your Holy Spirit will come and move sa buhay ng bawat isa sa amin. Empower us, O Lord, na ang iyong salita na ating narinig sa umagang ito ay may sa pamuhay at maging buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Let's pray for them. Also pray for our brothers and sisters sa ating dalawa. Pinupuli po natin ay pinapasalamatan sa Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita na aming narinig. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay tutulong sa amin, Panginoon, na baguhin ang aming perspective sa buhay, baguhin kung paano kami mabuhay, at according to the purpose and the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. At sa aming panataliang pag-iwahiwalay, Panginoon, ang dalangin po namin ay patuloy niyo po kami laging samahan sa lahat ng aming ginagawa. Ito, Panginoon, ng manguna, magdakila, may taas sa aming buhay, Panginoon. At tunay nga, Lord God, na we pray, O Lord, na tunay nga na ialay namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, hanggang sa ikaw yung bumalik ko, hanggang kapitawagin mo, Panginoon. Once again, we declare that we love you, Father God, love you, Jesus, we love the Holy Spirit, and we love one another. Here's our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. God bless you sa akin. Salamat po natin. As the
what you say and left us out from everywhere.